nag-decide ako na makapag-abroad. Kasi sabi daw pag nasa abroad, malaki yung sahod. Pero yun, habang tumatagal ako sa abroad in 7 years, talagang kapos pa rin. Pag OFW daw, parang paldo na. Oo. Gusto ko na sumuko. Kasi ayoko nang mag-try. So ako yung partner na negative. Dahil dito sa business na to, syempre, nakauwi na ako for good dito sa Pilipinas. So Ma'am Limsy, before ka naging successful dito sa Ascendra, pwede mo bang ma-share sa kanila kung ano yung trabaho mo? Kasi balita ko, OFW po kayo sa Taiwan. Tama po ba? So ayun, thank you so much sa ating beautiful na kasama dito. Syempre, I'm Limsy Minsalan and dati akong OFW sa Taiwan for 7 years. Ang trabaho ko dati, factory worker ako before. So, before ako nag-abroad, naging empleyado rin naman ako dito sa Pilipinas for 6 years. Pero pag nasa Pilipinas ka, syempre, mababa talaga yung sahod mo. That's why, nag-decide ako na makapag-abroad. Kasi sabi daw pag nasa abroad, malaki yung sahod. Pero yun, habang tumatagal ako sa abroad in 7 years, talagang kapos pa rin, puro resibo, 'di ba? And talagang sacrifice pagdating ka na sa abroad. Kala ko masarap pag nandun ka na nabibigay mo yung mga wants and needs mo sa family mo. Pero ikaw talaga as nandun ka, kapag may sakit ka, ikaw yung mag-aalaga sa sarili mo. Papasok ka pa rin kinabukasan, talagang hindi yung araw doon talagang ginto kasi pag pag time na feeling mo hindi maganda yung pakiramdam mo, talagang papasok ka pa rin talaga eh. So dumating yung time na nawawalan din kami ng OT. So ako kasi ayoko masayang yung araw, kaya ang ginagawa ko noon, may second job ako, may third job ako. Nagpa-part-time ako that time. Kasi ako din yung nagsusupport sa mga kapatid ko. 3 yung pinapaaral kong kapatid that time. Kaya sa akin, wala talagang naiipon ako that time yung para sa sarili ko. Oo. So, tawag dito, curious kasi ako eh. Since ang dami nga nagsasabi pag OFW daw, parang paldo na. Oo. Pero pwede mo ba din i-share sa kanila kung ano yung pinakamalaking challenge or naging sacrifice mo habang nagtatrabaho ka sa ibang bansa? So sa akin, yung pinakamalaking challenge na na-experience ko sa abroad, yung dumating yung time kasi na nasa abroad ako noon na talaga parang gusto ko na sumuko. Kasi yung trabaho ko that time, hindi biro eh. Kasi ang ginagawa namin sa trabaho ko, taga-set up ako ng machine. Mas malaki mas mataas yung position ko sa operator kasi taga-set up kami ng machine. Tapos ang quota ko everyday, 30 machine dapat yung ma-set up ko. So 12 hours yung trabaho ko that time and sumusuko talaga ako kasi sobrang sakit ng paa ko. Pag time ng out na ako sa trabaho ko, talagang yung katawang lupa ko, talagang pagod na ako. So talagang everyday ganun yung ginagawa ko as routine na siya. Sabi ko, paulit-ulit na lang yung cycle. Tapos sabi ko, hindi pwedeng ganito. Kasi tumatagal ako sa abroad, puro padala lang yung yung sinasahod ko, wala talagang natitira kasi breadwinner din ako ng family ko. So, lahat napupunta sa Pilipinas. So, doon ako nakapag na hindi to pwede, na tumagal ako ng ganito for 7 years na puro paulit-ulit. Eh, nakakapagod, nakakasawa. Curious din ako, Ma'am Limsy, na since yun yung naging challenge mo. Ngayon, ang naku-curious ko about sa'yo, kasi successful ka ngayon sa Ascendra. Pero before nangyari yung pagiging successful mo sa Ascendra, paano mo muna nakilala sa Ascendra? Bakit ka nag-decide na mag-start talaga dito? So actually, ang realization ko kasi sa abroad, nung nasa abroad ako, hindi ako habang buhay magiging OFW, natatagal sa abroad, na ganun pa rin yung situation. Eh, nakita ko yung mas matagal pa sa akin, na 10 years, 12 years, 15 years, na tumagal sa abroad, same pa rin yung situation nila. And sabi ko, ayoko maging ganun. So, eto, although sa ganitong industry, talagang negative ako. Kasi nakilala ko to sa partner ko, OFW sa Taiwan for 9 years. Dun,
doon ko nakilala yung opportunity. Kasi marami na din ako na-experience na ganito na hindi naman nag-workout. So sabi ko, ayoko nang mag-try. So ako yung partner na negative. Oo. So sabi ko sa kanya, sige, ikaw na lang dyan. Ako, mag-work na lang ako. Parang ganon yung ano namin. Pero ang ginagawa niya style nun kasi, pag may Zoom, pinapadinig niya sa akin. Okay. So, parang ako naku-curious, ano kaya yan? Tapos nung nakikita ko siya, na kumikita siya, doon ko siya in-start na support. Kasi siya talaga yung may eagerness na gawin. Kumbaga, ginawa niya rin tong business na para din talaga sa amin makapag-settle down. Pero ang nakakatuwa lang, nung nag-time na sumali siya dito, hindi niya sinabi sa akin. Yun yung nangyari. Pero nung nalaman ko, syempre nagalit ako. Pero wala na akong nagagawa. Nung nakita ko siya kumikita, doon ko talaga siya sinuport. So, for good ka na ba yun or... So dahil dito sa business na to, Wow. syempre, nakauwi na ako for good dito sa Pilipinas. Yun yung nakakatuwa and sobrang grateful ko kasi nakilala ko yung Ascendra International kasi dito natuldukan yung pagiging OFW namin. So, since kayo po ay for good na dito sa Pilipinas, masasabi mo ba na kumbaga quality na talaga yung nabigay sa yung buhay ni Ascendra compared sa nagtatrabaho ka sa ibang bansa? Yes, of course. Kasi from OFW na sumasahod po ako ng 30 to 40,000 before, na limitado yung income, na nakadepende lang kung ano yung araw ng pinasok mo, yun lang din yung sasahurin mo at depende rin sa OT. Pero dito, dahil sa Ascendra International, is kumita na po ako within 8 months lang na-hit ko po yung first million ko. Dito ko po siya kinita. Kaya sobrang grateful po ako kasi hindi ko na kailangan magtrabaho sa ibang bansa ng taon-taon. Kasi dito sa napakaikli pa lang na panahon, kinita ko na po siya. Diba? Grabe. So, eto, last question ko po para sa inyo. Para sa mga OFW po na katulad nyo na right now, nagtatrabaho pa sa ibang bansa or nanonood right now sa video natin, ano yung pwede mong mabigay na mensahe sa kanila? Kasi I know, nangangarap din sila sa nangyayari po sa inyo ngayon na makauwi, makapag-for good, makaipon, diba, at the same time. So, bigyan nyo naman po sila ng konting mensahe din para sa kanila. Yes. So, para sa mga katulad ko ring OFW na matagal ka na sa abroad, na feeling mo na stuck ka na dyan, na feeling mo wala nang mangyayaring bago sa'yo, kumbaga para sa akin, lakasan mo lang talaga yung loob mo na sumubok sa mga opportunity, lalo na kung nakita mo yung Ascendra International. Kasi kumbaga ako, nagawa ko na isa ring OFW, katulad mo. I know for sure kayang-kaya mo to. Kasi ako, natakot rin ako, nagduda rin ako. Pero, di ba, ang naniniwala ako pag OFW ka, matapang ka. Kasi wala naman duwag na OFW. Pagdating mo ng abroad, ang dala mo lang, lakas ng loob. Pero hindi mo alam kung magtatagumpay ka. Pero dito, ang dadalin mo sa opportunity na to, lakas ng loob. Para dito, ito yung maging susi mo, maging ticket mo, para makauwi ka na rin for good, para makasama mo yung pamilya mo, para hindi ka na aalis ng bansa na yung kinikita mo dyan, kaya mong kitain dito sa Pilipinas. Kumbaga, ito yung magiging exit plan mo, backup plan mo, na gagawin mo to dito sa Pilipinas. Kaya, I know for sure, kung nakapanood mo yung video na to, ikaw naman ang susunod. Diba? Napakagandang kwento talaga ni Ma'am Limsy, lalo na sa mga OFW talaga na nangangarap din talaga sa kung anong current life ni Ma'am Limsy right now, diba? So, isa talaga siyang patunay na kapag ikaw nangarap ka talaga at magbi-build ka ulit, di ba, maniwala ka sa pangarap mo, for sure, mangyayari at mangyayari talaga yung gusto mong pangarap, di ba, na makuha. Di ba? So, thank you so much, Ma'am Limsy, no, sa pagbigay ng inspiration at the same time sa mga OFWs na nanonood right now sa video natin. So, if you are OFW na nangangarap or gustong magkaroon ng additional income at gusto din maging katulad ni Ma'am Limsy, so simple lang yung gagawin nyo, send us message and be part here in Ascendra International.